Nagising na ang hari ng mga shadow, pero bakit biglang nagulat ang architect? At sinabi ni Jinwoo na, "Ikaw, ano ang ginawa mo sa katawan ko?" Nagulat ang lahat sa loob ng dungeon. Bigla silang napatingin kay Song Jinwoo. Sa wakas, bumalik na siya sa kanyang sarili. Makikita si Jinwoo na nakatayo sa ibabaw ng architect pagkatapos nitong tamaan ng napakalakas na suntok. Makikita sa mukha ng architect ang matinding takot. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. At sinabi nito na, "Hindi ka ang hari? Paano nangyari to? Bakit hindi ikaw ang hari?" Halatang naguguluhan ito sa harapan ni Jinwoo. Kung ganun, bakit ka napunta rito? At paano mo nagawang kontrolin ang sarili mo? Kahit taglay mo ang Blackheart. At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, "Blackheart? Yun pa ang kakaibang mana na nararamdaman ko." Kasabay nito, lumabas ang isang notification mula sa system. Title, Demon Hunter. Na-recover ang alaala ng pagkatalo kay Baran, ang hari ng mga demonyo. Ang White Flame Lord. Ang dakilang kapangyarihan ay kinilala ang player at nakakuha si Jinwoo ng reward. Epic Blackheart. Mana plus 100,000. Nanlisik ang mga mata ni Jinwoo at sa kanyang isipan napasabi siya na mula sa reaksyon niya, dalawang bagay ang sigurado. Una, hindi niya inaasahang mangyayari ito. At pangalawa, yung Blackheart, hindi para tulungan ako. Ang lahat ng alaala na na-recover ko, hindi iyon ang sagot. At sinabi ni Jinwoo na, "Sabi mo, tutol ka sa pagpili sa akin bilang isang player. Anong ibig sabihin nun? Ano ba talaga ang balak mong gawin sa akin?" At biglang napasabi ang architect na, "Hindi maaari." At kitang-kita sa mukha nito ang matinding takot at pagtataka. At pasigaw itong nagsalita na, "Shadow Monarch! Nahuli mo kami! Sa tingin mo ba mananatiling tahimik ang ibang mga monarchs?" At sa sandaling iyon, inilabas si Jinwoo ang kanyang mga sandata at direktang itinutok sa architect. "Sagutin mo ang tanong ko!" At tumawa ang architect. "Lampas na ito sa inaasahan ko. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit ikaw ang pinili." Ipinakita ang mga hunter sa paligid. Nagulat at naguluhan. Ano? Ang mga estatwa, yung mga batong estatwa na nakatayo, gumagalaw na. At muling nagsalitang architect, "Ngayon, kung papatayin mo ako, walang makakapigil sa mga puppet ko." "Gusto mo pa rin ba akong patayin?" At sumagot si Jinwoo na, "At kung patayin kita, at ako nang bahala sa mga puppet mo." Makikita sa mukha ni Jinwoo ang matinding galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At sumagot ang architect na, "Kung papatayin mo ako, ang system ay..." Ngunit agad na sinabi ni Jinwoo na, "Pwede akong bumalik bilang isang irang hunter?" Matagal ko na rin iniisip yan. Pero hindi ibig sabihin na mawawala ang designer ng system. Mawawala na rin ang system. Nagulat ang architect sa mga sinabi ni Jinwoo. At sinabi pa nito na, "At kung mangyari ito..." At sa sandaling iyon, biglang lumabas ang isang system notification. System Black Access to System Administration. Nagulat ang architect. Bakit? Bakit ang system?" At sumagot si Jinwoo na, "Tama. Matagal ko na yung piniisip. Ginagamit ako ng system. Hindi ito nagkataon lang. At gagamitin ko rin ang system. Wala akong pagpipilian kundi sumabay dito. Papatayin ko ang system. Lalamunin ko ang system. Marahil may glitch sa system." At nagulat ang architect. Nanlaki ang mga mata nito at bakas ang matinding takot. At napasigaw ito na, "Ikaw!" At sa isang iglap, sunod-sunod na atake ang pinakawalan ni Jinwoo. Walang tigil, walang awa. At sa uling sandali, napasigaw ang architect, "Wag! Ang propesiya, kapag naitayo ang haliging sumusuporta sa kalangitan, ang hindi matatakasan na kamatayan ay darating sa'yo." At sumagot si Jinwoo na, "Hihintayin kita." Lumipat ang eksena sa labas ng gate. Nag-aantay ang mga tao, mga hunters at mga reporters. Nagsalita ang isang hunter na, "Mahigit 1 oras na mula nang pumasok ang mga miyembro ng Hunters Guild. Ano na kaya ang nangyayari sa loob? Kung papasok ang guild namin ngayon,
Malalagay kami sa malaking peligro. At sa sandaling iyon, biglang may gumalaw sa gate. May mga taong papalabas. Napasigaw ang isang hunter. Lumalabas na sila! Ipinakita sina Chief Woo Jin-chul, Choi Jong-in, at iba pang mga hunter na sugatan. Pagod, halos hindi makalakad. Napasabi ang mga nakakita na, bakit ganyan ang itsura ng mga elite members ng Hunters Guild? Ano pa talagang nangyari sa loob ng sirang gate? Makikita sa mga tao ang matinding gulat at pagtataka. At nagsalita si Chief Woo Jin-chul na, miyembro ba kayo ng Bravery Guild? Pwede ba kayong tumulong ilipat ang mga patay na hunters? At napasagot ang isa na, ha? Mga patay na hunters? Opo, sige. At sa sandaling iyon, ipinakita si Song Jin-woo. Lumalabas mula dun sa gate. At napasabi ito sa kanyang isipan na, ang tunay na katawan ng architect, malamang nasa ibang lugar. Kahit hindi ko nakuha ang mga sagot ko, hindi rin naman niya sasabihin yun. At nagsalita si Chief Woo Jin-chul na, humigit kumulang 20 hunter, mga top hunters pa ang namatay. Kung nagkaroon ng dungeon break, hindi na maiisip kung gaano kalaki ang magiging casualties. At ibig mong sabihin, Hunter Song Jin-woo, ikaw lang ang pumigil sa lahat ng yun? At sa isip ni Jin-woo, napasabi siya na, ako ang nag-utos sa mga miyembro ng Bravery Guild na i-report ang Double Dungeon sa association. Pero sa pagdating nila para tumulong, lalo lang ito nagdulot ng casualties. At sinabi ni Jin-woo na, nakaligtas kami dahil sa Hunters Guild at sa Monitoring Division. At nagsalita si Chief Woo Jin-chul na, alam ng Monitoring Division ang galaw ng mga S-rank hunters. Ako ang nagdesisyon na humingi ng tulong sa Hunters Guild, pero nauwi ito sa ganitong sakuna. Pero paano naman nalaman ni Song Jin-woo ang tungkol sa Double Dungeon? At sumagot si Jin-woo na, tinawag ako ng dungeon. Nagulat si Chief Woo Jin-chul. Ha? Tinawag ka? At sumagot si Jin-woo na, oo, nakatanggap ako ng mensahe na pumunta sa lugar na ito. At napatanong si Chief Woo Jin-chul na, maaari ba naming makita ang mensaheng yun? At sumagot si Jin-woo na, ang mensaheng iyon, ako lang ang nakakakita. Nasa isip ko lang ito. Sa isip ni Chief Woo Jin-chul, napasabi siya na, hindi siya seryoso. Sa dami ng mga bangkay na nakalatag dito, hindi ko siya maintindihan sa limitadong kaalaman ko. At biglang lumapit si Cha-hae-en kay Jin-woo. Ayos ka lang ba? At sumagot si Jin-woo na, oo, okay lang ako. Hindi. Siguro medyo pagod. At bigla na lang bumagsak si Jin-woo. Nagulat ang mga tao sa paligid. Hunter Song Jin-woo! At lumipat ang eksena. Inihahanda ang napakaraming magic crystals. Ibinubuhos ang mga ito sa paligid ng isang napakalaking S-rank gate. At nagsalita si Yuri Orlov. Higit kumulang 200,000 tons ng magic crystals. Higit pa sa sapat para paganahin ang barrier. Iposisyon ang barrier na ang gate ay nasa gitna. At magsisimula ang magic sa pagkuha ng enerhiya mula sa mga magic crystals. At pagkatapos nito, hihilahin na ng barrier ang magic sa sarili nito. By the way, may kakaiba dito ha? At sumagot yung isang hunter staff na, ha? May mali ba? At sinabi ni Yuri Orlov na, wala. Perfecto ang barrier. Pero parang may isang nilalang na malapit. At sinabi niya na, sino ka? Magpakita ka. At tumingin siya sa isang malayong gusali. At sinabi ng hunter staff na, sa tingin mo ba may taong maglalakas loob na manatiling malapit dito kung bukas na ang dungeon break? At sumagot si Yuri Orlov na, sinabi ko bang tao yon? At nagulat ang hunter staff. Nagtaka at ipinakita ang isang lalaki mula dun sa malayong gusali. At napasabi niya ito na may mata siyang pandama. Kung iisipin kung saan nanggagaling ang kapangyarihan niya, walang nakapagtataka. Gayon pa man, nagsisimula na ito. Lahat ay umaayon ayon sa inaasahan patungo sa hinulaang trahedya. Lumipat ang eksena at ipinakita ang mga sundalo, mga tangke at mga hunters ng Japan. Handa na para sa nalalapit na dungeon break. At nagsalita ang isang hunter ng Japan na, walang gaanong epekto ang modernong armas laban sa mga halimaw. Kaya kailangan pa ba talaga nilang pakilusin ng hukbo? Sumagot ang isa pang hunter, kung sakaling mabigo si Yuri Orlov, kailangan nila magbigay ng oras para makapaghanda ang mga hunter.
Sila ay magiging cannon fodder lamang. Walang pinagkaiba sa atin at sa kanila. Pinapatunayan lang nito kung gaano kawalang laban ang mga tao sa harap ng sakuna. At lumipat ang eksena kay Yuri Orlov at sinabi nito na, "Perpekto! Napakaganda! Kung magpapatuloy ito ng maayos, malilinis ko ang isang Esrang Gate na mag-isa. Gusto kong tawagin bilang taong nag-clear ng Esrang Gate ng mag-isa. Pero sa kasamaang palad, ay isa pang hunter na mas karapat dapat sa titulong iyan. Kaya hindi ako pwedeng maging sakim." Ipinakita, kumuha siya ng isang bote ng alak at binuksan ito. At nagsalitang hunter staff na, "Sir Yuri Orlov, ang alak ay..." Ngunit sumagot si Yuri Orlov, "Para ito sa pag-alis ng kaba. Bibigyan ko kayo ng isang kahanga-hangang palabas. Gaano karaming Esrang hunters ang nakantabay?" Sumagot ang hunter staff na, 15 sa kabuuan. At sinabi ni Yuri Orlov na, "Medyo kaunti naman para sa magiging audience ko." Anong ginagawa ng Amerika? Hindi ba sila nagpadala ng mga Esrang hunters para tumulong? At sumagot yung hunter staff na, "May isa pang Esrang Gate na lumitaw sa Maryland. Hindi lang sa Japan kundi pati sa England, India at iba pang lugar. Bawat bansa napipilitan dahil sa kakulangan ng manpower." At biglang nagsalita ang hunter staff na, "Ang gate! Napabasag na ang gate!" At sa sandaling iyon, tuluyan nang nagsimula ang dungeon break. At lumipat ang eksena kay Jinwoo. Nagising siya sa isang ospital matapos siyang bumagsak dahil sa pagod. At biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jinho. Nagtanong si Jinwoo na, "Ano ang nangyari?" At sumagot si Jinho na, "Bakit ngayon ka lang nagising? Bakit ngayon lang? Akala namin patay ka na. 3 araw ka nang tulog." At napasabi si Jinwoo na, 3 araw? At sumagot naman si Jinho na, "Oo, sobrang nag-aalala ako." At sa isip ni Jinwoo, 3 araw? Ganun kalala ang pagod ko? Hindi rin ako nakapagpahinga nun. Mas mahalaga, hindi ko nakakalimutan ang ipinakita sa akin ng creator. Teka, sandali. Kung 3 araw akong tulog, anong nangyari? At napatanong ito si Jinho na, "Anong ibig mo sabihin, kuya?" At sumagot si Jinwoo na, "Yung Esrang Gate na lumitaw sa Japan." Saglit na natahimik si Jinho. Iyon." Ipinakita ang mukha ni Jinho na halatang nalungkot at bigat ang nararamdaman. Lumabas ang mga higante. Nagkaroon ng dungeon break at lumipat ang eksena doon sa dungeon break. Pinakita nga dito na yung mga boss mula sa upper A-rank dungeons ay lumalabas agad. At sinabi ni Yuri Orlov na ang mga boss mula sa upper A-rank dungeons lumalabas agad. Hindi ito problema. Makikita ang kanyang kumpiyansa at ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na mga halimaw lang mula sa A-rank dungeon ang makikita ko. Iniisip nyo bang makakapasok kayo sa barrier ko? At sa isang iglap, ang halimaw na mula sa A-rank dungeon biglang nahawi ng isa pang higante. Nagulat si Yuri Orlov. Sa harap niya, lumitaw ang isang mas malaki at mas malakas na boss ng dungeon. Isang atake lang at winasak nito ang barrier na ginawa ni Yuri Orlov. Kung ang barrier ng pinakamalakas na support ay nabasag ng ganun kadali, ano pa ang mangyayari kapag tuluyan ng lumabas ang lahat ng higante? Abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.